Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento mga kababayan. Excuse me po, samahan niyo po muli ang inyong katambay. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng mundo at bansa tayo naroon. Naway maingatan po tayo lahat mga kababayan. Ito po, ito po talagang grabe. Grabe po ang sitwasyon po, lalo-lalo po sa issue ng pulburon, ng paggamit po ng Pangulo ng Bansa. Ay talagang pati po rito sa palasyo, lalong-lalo po sa PCO, si Yusek, Atty. Claire Castro, ay tigas po ang daing at pagtatanggol po sa Pangulong Marcos about po dito po sa issue po ng pulburon. Dahil, pati po pagpapadrug test ay talagang hindi po pwede at hindi gagawin po ng Malacanang. Mga kababayan, bakit po gagawin ng Malacanang? Di lahat po sila'y nawala sa Malacanang, lahat po sila'y mawawala at matatanggal pag ginawa po yun na patunayan na gumagamit ng pulburon. Di po ba? Painggan po natin ang Yusek mga tambay kung paano po siya nanggigil at talagang hindi po pwede na ipa-drug test ang Pangulo mga katambay. Ito po, painggan po natin ang katwiran po ng Yusek. Sandali. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan, ay si Atty. Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Atty. Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niya sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na po in particular? Pwede po sigurong... Ikaw na po ba? Sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero marami po sa social media po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam Yusek. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Grabe naman ito. Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi? Actually, I'm a journalist. Hindi naman po ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. Basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social media. Madam Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Tama. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po si Atty. Vic Rodriguez, di ho ba matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po, na nagbibintang, kayong humihingi, at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali.
Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Grabe, no? Para sa may Grabe po, no? Lingkod bayan po yan. Lingkod bayan po ang Pangulo. Naglilingkod po sa Pilipino. Pero Pilipino na po ang nagsasabi dahil sa kahihiyan. Nakakahiya na po kasi ang ating bansa. Nakakahiya na po sa buong mundo na ang ating Pangulo ay pinag-uusapan at alam na po sa buong mundo ang issue po na napakatagal na about po sa drugs, sa pulburon. Lalo-lalo po sa pulburon video na kumalat ay talagang po pinag-usapan po yan sa buong mundo, mga kabayan. Dahil lumabas po yung video na yan ay sa Amerika, sa North America, mga tambay. Kung hindi po nagkakamali si Kamanong, yung sinasabi nung reporter ay sa Vancouver, Canada po, mga tambay. Kalat na kalat po yan. Nasa social media po yan, mga tambay. Pero sa isang USEC, mga tambay, unbelievable. Palibasa, kaya po nasabi ng USEC yon dahil may immunity po ang Pangulong Marcos. Isa pa, wala naman po kasing batas para sa mga politiko ang drug testing. Hindi po katulad sa mga ordinaryong tao, may batas po kasi. Di ba? May batas po kasi at mandatory po na kailangan tayo i-drug test. Lalong-lalo kung tayo nag-a-apply ng trabaho. Kumukuha ng lisensya. Di ba? Kailangan natin i-drug test. Pero sa mga politiko, katulad ng Pangulo, exempted po sila dyan dahil wala pong batas. Wala po kasing batas eh. Di ba? Kaya nga po sinasabi ng isang abogado na USEC, kailangan patunayan pa raw. Patunayan. Pero ang tanong po natin, lingkod bayan po. Pilipino ang pinaglilingkuran. Nagtatrabahante ka. Trabahante ka, logic. Di po ba? Mas tatanggapin mo pa ba, Pangulo, na lagi na lang ikinakabit sa iyong katawan na ikaw ay gumagamit ng pulburon? Tatanggapin mo yon? Okay lang sa'yo? Sa buong buhay mo, kayang-kaya mo lunukin na ikaw ang tingin sa'yo ng tao ay gumagamit ng pulburon? Kaya mong tanggapin yon sa buong buhay mo ni hindi mo malang tuldukan? Kasi iba na po kasi ngayon ang gusto ng taong bayan, lalo-lalo na yung sinasabi ng reporter. Talagang gustong-gusto, majority sa social media at pati mismo si Attorney Vic. At hindi lang po si Attorney Vic ang may gusto, pati po ang Vice President. Di po ba hinamo na ng Vice President lahat sila ay magpa-drug test para malaman kung sila ay gumagamit ng pulburon? Di po ba? Hinamon po ng Vice President yan. Magmula po sa Presidente hanggang sa baba. Kasama na po ang mga senador at congressman, pati mismo ang Vice President. Ginawa niya po yan. Di po ba? Para matapos na lahat at malaman kung sino gumagamit ng pulburon sa mga politiko. Pati ang Vice President. At ginawa rin po ng dating Pangulong Duterte yan. Kaya nga na politika, demolition job sa dating Pangulo, di po ba? Ginawa na rin po ng dating Pangulong Duterte yan na pinapa-drug test po yan. Di ba? Kaya lang hindi po sa ihi. Pagka sinabi po sa ihi, mabilis pong magpa-drug test po yata ang Pangulo. Pero pagka sa buhok na, sa hair follicle drug test na, bahag na po ang buntot yata ng Pangulo. Pagka ang drug testing po ay sa buhok. Pero pagka ihi, walang problema sa Pangulo. Madaling pumunta ng St. Luke's. Di ba? Natatandaan nyo nung kampanyahan? Ihi. Sa ihi po. Sa ihi ay pwede ang Pangulo yata, pero sa buhok hindi. Di po ba? Dahil yung ihi, yung sinasabi nga, komento ko po, kahit po ihi ng aso, ay pwede po natin ibigay. Di po ba? Kaya nga po dito mga kabayan, dito po sa mga sagot na pabalang ng isang USEC, talagang pinoproteksyonan po ng USEC. At nakita nyo po yung isang klase ng USEC, lingkod bayan po yan. Pero ang kung sumagot po ay parang sagot kanto. Yung sagot kanto, mga kabayan, ibang klase, no? USEC, lingkod bayan. Ang Pangulo ay lingkod bayan pero takot. Takot sa drug test ang Pangulo.
Pero pagdating sa gyera, napakatapang at gustong makipagyera at dadali ng ating bansa sa gyera. Di po ba? Pati nga yung iringan ng China at Taiwan ay ang ating kasundaluhan ay pinaghahanda pa ang ating mga kasundaluhan ng isang General Bronner. Napakatapang. Pero pagdating sa hair follicle drug test ay duwag po ang Pangulo. Sino ang susunod ngayon sa Pangulo? Sino? At nakakahiya ang ginagawa ng Pangulo. Nakakahiya. Meron tayong mga kababayan sa labas ng bansa. Nagtatrabaho ang ating mga bagong bayani, mga OFW. Hindi mo ba nilalagay sa kahihiyan ang iyong mga manggagawa, ang iyong mga kapwa Pilipino na nagbibigay po ng malaking remittance sa ating bansa, na po pwede silang mabastos. Mabastos ang isang Pilipino. Lalo-lalo na pag nalaman na sila'y Pilipino. Ano ang una pong sasabihin ng kanilang mga employer? What happened, your president? Di ba? Gumagamit ng pulburon. Di po ba? At hindi po tinutuldukan ng Pangulo ang paggamit. At ditong issue na ito, okay lang po sa Pangulo. Di ba? Na mabastos at mapahiya ang ating bansa na meron tayong isang presidente na gumagamit di umano ng pulburon. Sige nga. Okay lang sa presidente. Mga kababayan, palibasa kontrolado ng presidente lahat. Wala pong nag-iimbestiga sa kanya na siya ay dapat nang magpa-drug test katulad ng Senado. Tahimik ang Senado. Tahimik ang Kongreso. Dahil ang Kongreso ang tinutunton daw, yung nagpakalat. Pero hindi naman po nila iniimbestigahan na ang presidente ay kailangan makita ng taong bayan na ito ay hindi gumagamit na illegal na pulburon. Di po ba? Karapatan po kasi ng taong bayan yan na malaman at mapatunayan ng isang Pangulo kung may issue siya. Di po ba? May video. Ano sasabihin? Fake news ang video. Pero ayaw mo pa rin magpa-drug test? Okay lang sa'yo. Tapos ngayon, nahandyan ka ngayon. Nanunungkulan sa amin. Sa aming mga Pilipino. Ano isipin namin? Meron kami talagang Pangulo dahil ayaw magpa-drug test? Kasi nakita na po namin yan eh. Nakita na po namin yan sa mga gumagamit. Talagang hindi mo sila mapapaamin na sila'y gumagamit. Di po ba? Meron po bang umamin na sila'y gumagamit ng pulburon? Di po ba wala? Mapapatunayan mo lang kung ipapadrug test mo po sila. Di po ba? Taong bayan na ang humihiling na magpa-drug test, hindi pa rin pwede. Kailangan patunayan. Grabe. Gaano po ba kahirap gawin ang pagpapadrug test? Kung mga ordinaryong tao nagpapadrug test, napakabilis. Kukuha kami ng lisensya. Mag-a-apply kami ng passport. Mag-a-apply kami ng trabaho, lalo-lalo pag security. Pag security guard ka, kailangan i-drug test ka. Mag-a-abroad ka, kailangan i-drug test ka. Pero isang Pangulo, takot na takot sa drug test? May kinatatakutan po ba, Yusek, ang Pangulo sa drug test? Pangulo ka, Commander-in-Chief, takot ka sa drug test? Bakit po ba takot? May tinatago po ba? Di po ba? Napakadaling gawin. Kukunan ka lang na isang buhok. Takot na takot ka? May tinatago po ba, Yusek? Takot na takot din kasi ang Yusek, di umano. Takot na takot din kasi ang Yusek eh. Pagka kasi napatunayan na gumagamit ng pulburon, di umano ang Pangulo, lahat po sila'y mawawala na sa Malacanang. Isa po kasing ground niya na impeachment. Di po ba? May impeach na po't matatanggal sa pagiging Pangulo ang isang gumagamit ng illegal na pulburon. Illegal po yan. Di po ba? Hindi po papayagan ng korte yan ng saligang batas. Ang isang Pangulo ay gumagamit ng illegal na pulburon. Paano po hindi ipagtatanggol ng Malacanang yan?
At paano po gagawin din ng isang pangulo yan kung yan po ikababagsak niya? Di po ba? Kung totoo man, di umano na gumagamit ng pangulo, hindi niya po gagawin yan. Di po ba? Dahil manganganib ang kanyang posisyon. Di po ba? Dahil yan ay kanyang pinaghirapan, di ba, na mapunta dyan sa Malacanang. Di po ba? Binudol na nga daw niya ang Vice President para lang mapunta dyan eh. Binudol niya ang pamilya Duterte. Di ba? Ipinatapon pa nga sa dahig, sa Netherlands, dahil sa posisyon na yan. Tapos ngayon, ipapadrag test ng Pilipino at mapapatunayan ng Pilipino di umano na siya'y gumagamit ng pulburon, mawawala ang kanyang pinaghirapan. Ang pagpapatapon sa isang pangulo, mawawala ng saysay. At mawawala ng saysay ang pambubudol niya sa Vice President di umano. Maraming mawawala. At baka pati silang lahat ay mawala. Di ba? Lahat po ng nalalasap nila ngayon, pakinabang mawawala po sa kanilang lahat. Pag po napatunayang gumagamit ang Pangulo na illegal na pulburon. Ano po ang aasahan ng mga Pilipino? Ano po, lalong-lalo po ng mga kababayan nating OFW, wala po tayong aasahan sa Pangulo. Kayang-kaya po ng Pangulo na tiisin na tayo ay pwedeng mabuli sa labas ng bansa. Pwede tayong pagtawanan ng mga banyaga. Pwede tayong pagtawanan ng ating mga employer. Dahil dito sa issue na ito na ayaw tuldukan ng isang Pangulo ng Pilipinas. Kayang-kaya niyang tanggapin. Lahat kayang tanggapin ang pagiging gumagamit ng pulburon, mga kababayan. Wala po tayong aasahan at kayang-kaya pong tanggapin ng isang Pangulo na siya po ay gumagamit di umano ng pinagbabawal na pulburon. Kaya niya pong tanggapin yan at lunukin. Ganyan pong klase ang Pangulo meron tayo, mga kababayan. Lingkod bayan po yan. Lingkod bayan. Naglilingkod po sa atin yan, mga tambay. Pero hindi po tayo kailanman susundin ng lingkod bayan. Meron po tayong lingkod bayan na hindi po tayo susundin. Dahil po kailangan patunayan muna natin lahat. Gustong-gusto mo na nga na ipadrag test siya, never mangyari. Dahil nga, di ba? Bakit niya gagawin? Uulitin ko. Ikababagsak niya, mga kababayan. Mangyayari lang po yan sa tamang panahon, mga kababayan. Sa tamang panahon. Lahat po naman may tamang panahon. Kasi po ngayon, kontrolado po kasi lahat ngayon ang sitwasyon ng Pangulo yata. Kontrolado niya ang mag-i-impeach sa kanya, ang Senado. Ang mag-i-impeach sa kanya na Kamara ay kontrolado po yata niya. At tahimik din po, parang mga pipi, bingi, bulag ang ating mga kasundaluhan, ang ating kapulisan sa issue na ito, mga kababayan. Kaya may tamang panahon po. Kaya po ngayon, mga kababayan, talagang ang Pangulo ng bansa ay handang-handa po. Tanggap na tanggap niya po. Dadalhin niya po yan habang buhay ang pagiging sinasabing gumagamit daw po ng pulburon. Kaya niyan tanggapin yan. Dahil hindi niya po gagawin ang magpa-drug test po pala, mga kababayan. Lingkod bayan po yan. Lingkod bayan. Ganyan po. Kaya po talagang dapat na pong manalo. Kailangan po natin ipanalo ang team, ang ini-endorso po ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte para po matuldukan na po lahat yan at talagang mapadrag test po ang isang Pangulo. Mapapadrag test lang po yan pagka yun po ay dinala sa Kongreso at sa Senado at talagang pipilitin po nila dahil dadalhin po nila sa isang ground ng impeachment yan. Pagka yan po ay nakarating na po at nakapasok na po ang grupo ng mga Duterte, ay 100% po magpapile po na impeachment ang mga yan. Ang mga Duterte, ang Team Duterte, para po mapatunayan na ang Pangulo ba talaga ay gumagamit o hindi ng pulburon. Kailangan po yan. Kaya kailangan po ipanalo natin sa Senado at sa Kongreso para po lumabas na ang tunay na katotohanan sa issue ng pulburon. Mga kababayan, tamang panahon po. Tayo po ang gagawa nun dahil hindi po natin mapipilit ang isang presidente. Tayo po
ang pipilit sa kanya. Lalo-lalo po sa Senado at sa Kongreso pag nakapasok po ang grupo po ng mga Duterte, mga tambay. Team Duterte, mga kabayan. Bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna sa mga biyaya at sa mga nagtitiwala po sa inyong lingkod. Thank you po. Thank you po sa mga biyaya. Kingston, 123 ng Hong Kong. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut ng California, USA. Jasmine Channel. Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Jonah Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Australia. Sydney, Australia. Ma'am Elby Sermani ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet ng California, USA. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng 8529 ng California, USA. Sana ba tayo? Ayun, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom, 29. Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, Jun De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garcia, Pepito Cabiso, Victoria Denbour ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Honolulu, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershim ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Ambincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Felix Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi, ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Perer, Victoriano Carrera, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Vale, SR Perpi Akiman ng Italy, Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW ng Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gersio ng Canada, si Eric Gersio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bees, Mr. Cluner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish, Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Shayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, at si Tisoy Roa 9453. Shoutout po sa inyo, mabuhay po kayo at ingatan nawa po mga tambay. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Ingatan nawa po mga kababayan, at ganun din po sa ating mga OFW sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino. Ingat-ingat po, talagang ganun po. At talagang tiis-tiis po. Hindi po natin kayang utusan
ang Pangulo dahil po may tinatago po yata kaya hindi po tayo kayang sundin ng Pangulo, lalong-lalo po sa drug testing. At syempre po, thank you po sa mga nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, wag po natin kalimutan, lagi po natin isama sa mga panalangin natin na maingatan at madugtungan pa po ng mahabang buhay at makabalik pa po sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte mga tambay. Isama po natin sa mga panalangin. Maraming salamat po. Sa muli, paalam. Bye-bye.